Desperado ng Magnolia na maghanap na magiging kapalit ni Paul Lee at ilalagay na rin siya sa trading market dahil napagtanto na pala ng Magnolia kung ano ang kanilang kakulangan pagkatapos ng laban nila sa Converge. Nung isang araw base sa interview ni LA Tenorio, nagpapahiwatig nga ito ng culture change sa buong system at ang tamang tao na dapat gamitin sa kanilang core. Ayon kay LA, na kung anong paraan para maging competitive ay isang estilo rin nila para makasabay sa PBA, ang brand na kanilang basketball. Ay hindi slow start kundi magiging buo play-by-play at kailangan niya ang tulong ng lahat ng bumubuo nito. Kung sa bagay, paano naman sila magiging competitive kung kulang yung pieces na dapat makuha? Si Paul Lee, nagkaka-average na lamang ng 2 points per game, 1 assist at ginagamit lang siya ni Coach LA kapag pagod na ang ibang playmakers niya gaya ni Jerome at Baroka. Kumbaga, less minutes, less production. Hindi nagiging maganda ang execution niya kapag si Paul ang humahawak ng bola. Higit sa lahat, nawala na ang dating shooting niya. Yung pang long range na tira niya na dati nakikita pa natin under coach Chito Victorero kasi naman binababad pa siya nito kahit hindi na effective, hindi na consistent at hindi na rin siya nakatulong na malaki sa team especially kapag crucial minutes na. Kaya maintindihan mo ang desisyon ng Magnolia. Sino naman ang pwede ipalit sa kanya at sino ang gustong makuha ng Magnolia? Base sa isang Magnolia insider, yung may hustle at shooting daw at may tinatarget sila sa Titan Ultra or sa Blackwater, yung alam nila na fit sa brand ng kanilang basketball. Ang alam ko lang naman na pwedeng makuha ay si Cedric Bearfield, tapos sa Titan Ultra si Joshua Monson. Ang problema dito, hindi naman siguro masyadong bobo ang mga PBA teams para ipagpalit nila ang kanilang star player sa isang injury prone at mababang efficiency rate. Hindi naman natin inaano si Paul Lee, pero yung management na mismo ang nagsawa sa kanyang lackings at gusto na nila palitan ng mas effective, more useful na player na may malaking tulong pa sa ambagan. Yung alam mo na kaya silang buhatin. Kasi habang tumatagal, numinipis na naman ulit ang chance ng Magnolia na maging isang formidable team at baka ma-intro boys na naman sila. Kung hindi pa gagalaw ang Magnolia, siguradong pare-parehas lang din ang resulta na makukuha sa dati nilang coach. Maayos si LA humawak at maganda na yung adjustments at balasahan nila. Kailangan lang talaga niya ng mga tamang tao at makompleto ang broken pieces para mas magiging matagumpay ang kanilang campaign gaya ng ibang sister teams nila.